Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine. Si Bagyong Christine nga po, yung pinakasentro nito ay namataan nga po sa coastal water ng La Union at tinataglay pa rin po nito yung lakas na abot sa 95 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot ng 145 km per hour. Mabagal nga ang pagkilos ni Bagyong Christine, no? At yung kanya namang extension ng kaulapan at kanyang diametro ay nagpapaulan na nga po sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron na nga pong mga balita na nagbaha na, no, sa halos malaking bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi rin po sa parte ng Laguna at sa Pangasinan. Meron na rin po tayong mga naitala na pagbaha. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dahil nga po naka heavy rainfall po tayo dyan, naka red warning po tayo lalo na po sa may parte ng Rizal, Metro Manila, Quezon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. At yung isang bagyo naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon po sa European Center, ito nga po mas lumakas na at nasa tropical storm category na. At inaasahan pa nga rin po, no, sa advanced weather forecast na mataas pa rin po ang tsansa na pumasok po ito sa ating bansa. At ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Leon. Dito po sa may satellite image ka po natin, kung mapapansin natin, no, makakapal na kaulapan ang posibleng nagpapaulan nga sa halos malaking bahagi ng Metro Manila at nagdudulot po ito ng pagbaha. Asahan din nga po natin, ito po yung mga naka-red warning, no, Metro Manila, Quezon, lalong-lalo po dito sa Infanta Quezon, Polillo Island, dito po sa Lipa City, Pagbilao, Pagsanhan, Dasmariñas, dito po sa may Kalatagan, sa Lubang at yung northern portion nga po ng Mindoro provinces, no, sa Calapan, Mamburao, ay asahan nga natin may mga malalakas na pagulan na posibleng magdala nga po dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ganon din po, meron pa rin pong mga posibilidad na pag-ulan na may mga kalakasang biglang pagbuhos ng pag-ulan sa parte nga po ng Marinduque at maging dito pa rin po sa may parte ng ilang bahagi ng Bicol region. Dito nga po sa may Camarines Norte at ilang bahagi rin po sa parte ng Camarines Sur. Dito naman po sa may parte ng western section naman po ng Luzon, dito nga po sa may parte ng Pangasinan, no, ay mas malalakas na pag-ulan at pagbugsong ng hangin nga po yung posibleng nararanasan dyan dahil nga mas malapit dyan sa sentro ni Bagyong Christine. At iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan kahit habang lumalayo po yan sa ating landmass, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Dito nga po sa nilabas ng bagong Pag-asa DUST na storm wind signal, signal number 2 na nga lang po ang Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, Metro Manila at yung northern portion ng Cavite ay nakataas po ang storm wind signal number 2. Storm wind signal number 1 naman sa may parte ng Batanes, Polillo Island, Quezon, Laguna, southern portion ng Cavite, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Masbate, Northern Samar at dito nga sa Calamian Island. Yung mga may storm wind signal number 1 po, yan po ay makakaranas pa rin ng mga pabugso-bugso ng pagulan dahil nga po sa extension ng kaulapan ni Bagyong Christine. Dito naman po sa inilabas ng bagong Pag-asa DUST, no, na forecast track
Posible nga po ay bukas ng alas 5 ng madaling araw, ito po ay patuloy ng lalayo sa ating landmass, pero abot pa rin po tayo ng kanyang diametro kahit po yan na makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po, mataas ang tsansa nga po niyan na muling mag-recurve pabalik dito nga po sa parte ng South China Sea, at mataas din po ang tsansa na muling pumasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po yung advanced prediction ng European Center. Dito nga po sa European Center, possible nga po pag nakalabas na yan ang Philippine Area of Responsibility habang papunta po yan ng Vietnam, mas lalakas pa po yan, at papasok naman po itong si bagyong Leon, no? Pagpasok ng bagyong Leon, sa ngayon nga po yung sinasabi natin, no, dalawang senaryo pa rin po yung posible niyan. Posible po yan sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon, pero mas mataas po ang chance niyan na mag-recurve patungo naman po sa may parte ng Japan. So by October 28 po yan, so dediretso po tayo by October 29. Mapapansin nga po natin, October 29, medyo didikit nga po yung kanyang diametro sa parte nga po ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat muli at paghahanda para sa ating mga kababayan sa panibagong banta nitong sama ng panahon na ito na posibleng si bagyong Leon. Pagtapos po niyan, paglabas po niya ng Philippine Area of Responsibility, muli nga pong posibleng babalik itong si bagyong Christine, no? Dito nga po ay nasa guhit po yan ng Philippine Area of Responsibility bago po yan bumalik muli patungo naman ng Vietnam. Sa ngayon, yan po ang latest update ng ating advanced weather forecast. Inuulit po natin na mataas pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan dahil nga po, kung mapapansin natin, walang magandang sirkulasyon yung pinakasentro ni bagyong Christine, kaya unpredictable po yung kanyang pinakasentro kung saan nga ba tutungo po yan. Kaya mag-antabay lamang po muna tayo sa ano pa mga posibleng senaryong pagbabago ni bagyong Christine. Sana po mag-ingat po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin po yung malalakas na pag-ulan. God bless po sa ating lahat.